sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yon, tumawa si Yoon Ian, sinasabing mukhang mas bata pa si Young Hoon Kim kaysa sa kanya. Si Young Hoon, nagliliwanag ng kidlat, tumawa rin at nagpahayag na pakiramdam niya ay puno siya ng buhay at kayang gawin ang kahit ano. Tumawa rin si Yoon Ian, sinasabing mabibigla ang mundo sa kanyang skeletal restructuring. Sumang-ayon si Young Hoon Kim, pagkatapos, inanunsyo niya ang kanyang balak na ipasa ang Miriam Alliance sa isang kahalili. Tinanong siya ni Yoon Ian kung may karapat-dapat na ba. Sumagot si Young Hoon na ang leader ng Miriam Alliance ay dapat may kakayahan sa martial arts. Ngunit wala ni isa sa mga kandidato ang tunay na nakakaintindi nito. Pilyong sagot ni Yoon Ian na si Young Hoon ang pambihira at walang genius sa mundo na katulad niya. Umamin si Young Hoon Kim na tama yun at tiningnan ang kanyang mga disiplinong nagsasanay. Gayunpaman, inulit niya na wala talagang karapat-dapat sa kanila. Lumipas ang 15 taon, 35 taon na mula ng simulang tahaki ni Yoon Ian ang landas ng pag-ascend. Napaisip siya na nasa mid-60s na siya at nagtaka kung ano na kaya ang ginagawa ni Young Hoon Kim ngayon. Naalala niya na isang taon pagkatapos ng skeletal restructuring, isinuko na ni Young Hoon ang pamumuno sa Alliance at umalis. Nais sana ni Young Hoon na mag-retire kasama niya. Ngunit kailangan niyang manatili bilang strategist ng Alliance para mapanatili ang kaayusan. Naalala rin niya na sinabi ni Young Hoon na gusto nitong maglibot sa Yangguo, kaya marahil hindi ito nakadalaw sa retirement ceremony ni Yoon Ian. Habang naglalakad sa malawak at tahimik niyang estate, napuna niya na masyado itong tahimik. Binili niya ang mansyon gamit ang kanyang retirement funds, ngunit masyadong malaki para sa isang tao lang. Bigla, may narinig siyang kaluskos sa mga halaman, tinawag niya kung sino man yun. Nagulat siya nang makita si Young Hoon na mukhang gulo-gulo, na parang biglang dumating. Mabilis na lumapit si Yoon Ian sa kanya at mariing tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. At kung bakit hindi ito dumalo sa kanyang retirement ceremony. Sinabi niyang mukhang pulubi si Young Hoon, bago biglang bumagsak ng patagilid sa damuhan, nahulog ang kanyang espada sa tabi. Habang lumuluhod si Yoon Ian sa tabi niya, si Young Hoon, nakahiga sa damuhan, binanggit ang kanyang pangalan at sinabing tunay siyang naniniwalang pinagkalooban siya ng talento sa martial arts. Kinumpirma ito ni Yoon Ian, sinasabing kung hindi siya genius, sino pa? Sumang-ayon si Young Hoon, sinasabing siya nga ay isang genius, at sa lahat ng ordinaryong mortal sa Yangguo, walang kayang pantayan ang kanyang martial talent. Nilibak siya ni Yoon Ian, parang ba ordinaryong mortal lang si Young Hoon? Lahat, dagdag niya, alam na si Young Hoon ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng langit. Ngunit ipinaliwanag ni Young Hoon na nakipaglaban siya sa isang cultivator, at tinanong kung naaalala pa ni Yoon Ian ang mga yon, ang mga lumilipad na halimaw na kumidnap sa kanilang mga kasamahan noon. Kinumpirma ni Yoon Ian na naaalala niya ang mga cultivator, hindi sila madaling magpakita, ngunit nagtatago sa mga anino ng Yangguo's Royal Palace, kumokontrol sa buong bansa. Habang lumalaki ang impluensya ng Martial Alliance sa Yangguo, nagsimula silang maging banta. Sinabi ni Young Hoon na nagdulot ito ng problema, ngunit kung susuway sila, utol sila sa buong bansa. Kaya wala siyang choice kundi sumunod para protektahan ng Martial Alliance. Isinuko niya ang posisyon bilang leader dahil gusto niyang harapin ang mga cultivator bilang isang individual, naglalakbay mag-isa sa Yangguo. Ang mga cultivator, ayon sa kanya, ay talagang mahirap hanapin. Kahit makita niya ang isa, hindi nila siya pinapansin. Sinasabing hindi worth it ang mga mortal. Gumagamit sila ng illusions o lumilipad lang palayo, kaya mahirap silang makalaban. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, nakalaban niya ang isang cultivator. Excited na tinanong siya ni Yoon Ian kung nanalo ba siya. Sumagot si Young Hoon na oo. Napabuntong hininga si Yoon Ian. Natatawa na magdudulot sana ito ng malaking problema kung ginawa niya yun habang leader pa siya. Ngunit ipinaliwanag ni Young Hoon na inilagay niya ang buhay niya sa panganib para labanan ang isang cultivator na nasa chi building stage, at bahagya lang niyang nasugatan ang dulo ng daliri nito. Napatigil si Yoon Ian sa shock. Ipinaliwanag ni Young Hoon na sinabi ng cultivator na kahit isang maliit na gasgas ay ituturing na pagkatalo nito, kaya technically, nanalo siya. Tinanong siya ni Yoon Ian kung ang cultivator sa chi building stage ay isa sa 10 pinakamalakas. Sumagot si Young Hoon na hindi. Sinabi sa kanya na ang chi building stage ay pangalawa sa pinakamababang stage sa mundo ng cultivation. Sa standards ng martial artist, parang second-rate fighter lang yun. Hindi makapaniwala si Yoon Ian sa narinig habang sinasabi ito ni Young Hoon, parehong sa nakaraan at kasalukuyan niyang buhay. Alam niyang mga absurd ang mga cultivator, ngunit nagulat pa rin siya. Ang martial arts ni Young Hoon ay talagang nasa rurok na, kayang lumakad sa hangin,
Gumamit ng martial arts habang nakalutang, at kayang putulin ang mga gusaling bato at bakal na parang tofu, ngunit kahit ganon, bahagya lang niyang nasugatan ang daliri ng isang low-level cultivator. Nagwakas si Yang Hun na parang palaka lang siya sa balon, hindi nila kayang harapin ang mga cultivator, mga living natural disaster sila. Tiningnan niya si Yang Hun nang may lungkot, ngunit ibinunyag ni Yang Hun na naputol nga niya ang kamay ng isa pang cultivator na kanyang nakalaban. Tinanong siya ni Yun Ian kung lumampas na ba ang kanyang martial arts, ngunit ipinaliwanag ni Yang Hun na hindi, naglagay lang ng paper talisman ang cultivator, at bumalik ang kamay nito. Unti-unting tumayo si Yang Hun habang hawak-hawak ang espada. Sinabi niya kay Yun Ian na ito na yata ang limitasyon ng kanyang martial arts path. Sa narinig, tinanong siya ni Yun Ian kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Yang Hun na dumating siya para magpaalam, pinahahalagahan ng cultivator ang kanyang determinasyon, at tinanggap siya sa kanyang cultivation sect. Inaasahan ni Yang Hun na magsisimula siya sa pinakababa at aakyat paitaas. Nag-alala si Yun Ian, tinanong kung posible bang maging cultivator kahit walang spiritual root. Ipinaliwanag ni Yang Hun na para sa isang ordinaryong mortal, ang stage ng 5 energies converging to the origin ay katumbas ng 5-element spiritual root na natural meron ang mga cultivator mula pagkabata. Para makuha ang basic trait na yun, kailangang ubusin ng mortal ang buong buhay niya para lang maabot yun. Pinuputol niya ang hangin gamit ang kanyang espada at sinabing aalis na siya. Itinaas niya ang isang scroll, ang huling regalo niya. Habang bumabalot sa kanya ang dark purple energy, sinabihan niya si Yun Ian na mag-ingat at naglaho sa isang ipo-ipong ulap ng parehong energy. Iniwan ang scroll sa kamay ni Yun Ian. Tinawag ni Yun Ian ang pangalan ng kaibigan at hinabol siya. Ngunit wala na ito. Tiningnan niya ang libro, na may titulong Record of Transcendent Cultivation and Exhausting Martial Arts. Ito ay tala ng pagtatangkang gamitin ang martial arts para lampasan ang cultivation. Muling tinawag ni Yun Ian ang pangalan ni Yang Hun. Tinanong kung saan ito pupunta nang hindi siya kasama. At lumipas ang panahon, si Yun Ian, ngayon ay nasa kanyang deathbed. Matanda at ubanin, nakahiga at dumudugo, may mapait na ekspresyon, iniisip niyang malupit na ang tagal na niya sa mundong ito. Ngunit dito pa siya mamamatay sa isang karaniwang sipon, tulad ng nakaraan niyang buhay. Kahit anong pilit ng tao, hindi niya matatakasan ang kapalaran, bulong niya. Sa huli, ang nagbago lang ay ang proseso, pero pareho pa rin ang araw ng kanyang kamatayan. Nabuhay siya ng buong buo dahil ayaw niyang magkaroon ng parehong pagsisisi tulad ng nakaraan. Sobra siyang abala, kaya hindi na siya nag-asawa. Salamat doon, nagawa niyang pag-isahin ang Yongyu Martial Sect at maranasan ang kayamanan at kasikatan ng mortal world. Ngunit may bahid ng kawalan, tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang iniisip kung mas pinagsikapan kaya nila ni Yang Hun. Baka nakarating sila sa langit, nang inig ang kanyang katawan sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, siya ay disappointed, at yun ang katapusan ng kanyang second regression. Nagsimula ang ikatlong pag-regress nang muling mabuksan ang kanyang mga mata. Naratnan niyang nakahiga siya sa parehong gubat tulad ng dati, ang landas ng pag-ascend, ang kanyang katawan ay puno na naman ng lakas. Naisip niya na ang pag-regress ay hindi isang beses lamang. Sumigaw si John Hun sa kanyang pangalan, Deputy Manager So. At pagkatapos ay minura siya, saka sumugod ng may suntok. Madaling inilegay ni Yun Ian ang atake, nagulat si John. Ngunit sa halip na gumanti, nagmuni-muni si Yun Ian sa kanyang sitwasyon, itinanong niya kung bakit siya nag-regress muli. Ang isang bagong katawan na puno ng enerhiya at isang bagong pagkakataon ay tiyak na magagandang bagay. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa lahat ng kanyang pinaghirapan sa nakaraang 50 taon. Habang patuloy na inaatake siya ni John, sumisigaw tungkol sa kung paano niya halos ipinahamak silang lahat, napagtanto ni Yun Ian na ang pag-regress na ito ay hindi maganda. Ito ay isang sumpa, isang bagay na nagkakait sa kanya ng kahulugan ng buhay. Kung iilang pag-regress lang, maaari pa itong maging isang biyayang pagkakataon, ngunit nangingilabot siya sa pag-iisip na maaari itong magpatuloy ng walang hanggan. Siya ay mabibihag sa gulong ng tadhana, pipilitin na magdusa sa hirap ng buhay hanggang sa katapusan ng panahon. Higit pa rito, hindi na niya muling makikita ang mga taong nakilala niya sa kanyang nakaraang mga buhay. Ang mga taong nasa harap niya ngayon ay mga nilalang lamang na may parehong itsura sa mga taong nakilala niya. Si Yang Hun Kim, na itinuring niyang kapatid, ay wala na sa mundong ito. Nang makita niyang babangon na naman si John para umatake, sinubukan siyang pigilan ni Director Kim. Tinawag siya ni Yun Ian at sinabihan siyang kumalma, at itinanong kung ano ang maidudulot ng galit niya roon.
Ngunit sumigaw lang pabalik si John, tinawag siyang walang hiya. Mahinahon na sumagot si Yun Ian na, sa simula pa lang, si John ang may tungkulin sa pagmamaneho noong araw na yon. Dagdag pa niya, bago siya pilitin na magmaneho, binalaan na niya si John na hindi siya nakatulog noong gabi dahil sa trabahong ibinigay sa kanya. Wala siyang magagawa para maiwasan ang darating na avalanche sa makitid na daan. Tinapos niya sa pagsasabi kay John na tumigil sa pagmamaton at mag-isip kung ano ang dapat nilang gawin. Tumingin lang pabalik si John, nangungumalit sa galit. Lumingon si Yun Ian kay Director Kim at nahuli ang sarili sa punto na tatawagin siya sa unang pangalan. Tinawag siyang Director. Sinabi niya rito na hahanap siya ng lugar na pwedeng tirhan bago sumikat ang araw. Pagkatapos, inutusan niya ang iba na hanapin ng kotse o 100 palabas ng gubat. Umalis siya at sinabihan silang puntahan siya kapag nagparikit na siya ng apoy pagkalubog ng araw. Alam niyang walang saysay na bumuo ng relasyon sa mga taong ito. Dahil sa huli, mag-isa pa rin siya. Lumipas ang ilang saglit, gabi na, sa kalaliman ng kuweba, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga kasamahan sa tabi ng apoy, siya ay gising, puno ng takot, ang walang katapusang pagregress ng panahon, ang kakayahang ito, kailangan itong maalis. Nagtaka siya kung mawawala ito kung sakaling makabalik siya sa Earth, dahil palagi siyang nagre-regress pabalik sa sandaling ito sa landas ng pag-ascend. Nagtaka siya kung paano siya makakauwi. Pagkatapos, naalala niya ang sinabi ng matanda cultivator, kapag bumukas ang ascension gate, nagiging unstable ang mga kalapit na espasyo, at ang mga ordinaryong tao ay maaaring maipit sa spatial storms. Tama, naisip niya, ang ascension gate, tiyak na may kinalaman ito sa kung bakit sila nahulog sa mundong ito. Umupo siya at nag-isip, kung sakali, baka makabalik siya sa kanyang orihinal na mundo sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, kailangan niyang maging mas malakas. Ipinunya ang kanyang kamao. Bilang isang ordinaryong mortal, wala siyang magagawa. Kailangan niyang maging isang cultivator tulad ni Young Hoon at mag-cultivate. Nagpasya siyang gawin ito, magkaroon ng mas mahabang lifespan, at pagkatapos ay sapat na niyang maaral ang ascension gate. Pagkatapos, tumingala siya sa nagliliwanag na buwan at mariing ipinahayag. Magiging cultivator ako at pupunta sa Ascension Gate. Pagkaraan, kinaumagahan, kinain niya ang dilaw na bamboo root, ramdam ang malakas na chi na nanginginig sa kanyang core. Naalala niya na noong nakaraang buhay niya, wala siyang alam na heart methods, kaya walang nangyari nang kinain niya ang mga ugat na ito. Ngunit kung gagamitin niya ang Dragon Vein Chi method na ginawa para sa kanya ni Young Hoon, mabubuksan niya ang kanyang mga baradong chi passageways. Umupo siya at nagsimulang mag-cultivate, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Hindi madaling ayusin ang isang katawang lante sa preservatives mula sa fast food at stress, ngunit determinado siya. Pagkatapos ng kanyang unang cultivation, lumabas siya at nakakita ng matibay na sanga ng puno, pinatalas ito gamit ang bato. Ayos na ito, sabi niya, tinitimbang ang pansamantalang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagsimula siyang magsanay ng paghagis ng kahoy na espada ng may malakas na grace. Sa nakaraang buhay niya, isa lang siyang pangalawang klaseng martial artist, ngunit dahil hindi na siya nagsasanay sa huling bahagi ng kanyang buhay, humina ang kanyang mga kasanayan. Siyempre, naisip niya habang pinapakawalan ng isang malakas na slash gamit ang kanyang patpat na pumutol ng malalim sa kalapit na puno. Nasa isip niya ang lahat, kaya ang pagpapalakas ng kanyang kakayahan ay isang bagay lamang ng panahon. Ginagawa niya ang Severing Mountain Sword Technique, dahilan na malaking hiwa sa puno. Sa sandaling yun, biglang lumabas si Director Kim mula sa gubat, gulat na gulat. Ano ang nangyari? Paano mo naputol ang puno gamit ang kahoy na patpat lamang? Ngumiti lang si Yun Ian at lumingon sa kanyang director. Ito ba? Gusto mo bang matutunan ang teknik na ito, Director Kim? Pwede ba talaga? Bulalas ni Director Kim. Ngunit, biglang may tumawa ng malakas. Pagkatapos, nayanig ang lupa at nagsimulang kumalog ang mga dahon ng malakas. Lumitaw ang puting lobo may 3 buntot, mas malaki at mas mabangis kaysa dati. Mga maruruming tao, ang ungol nito, ang lakas ng loob ninyong maglaro sa harap ng Panginoon ng gubat na ito. Namutla si Yun Ian, nakalimutan niya ang lobo sa kanyang kagalakan. Nagmuni-muni si Yun Ian sa mga nangyari sa kanyang pangalawang buhay. Nanumpa siyang aabutin ng antas ng 5 enerhiyang nagtitipon sa pinagmulan at maging isang cultivator. Ngunit kahit na siya'y nag-aral sa pinakamahusay na maestro ng mahigit 100 taon, bahagya lamang siyang naging first-rate martial artist, ipinagdamdam niya na walang kwenta ang kanyang kakayahan kumpara sa mga tao roon. Gayunpaman, hindi siya sumuko, hinigpitan niya ang pagkahawak ng kanyang braso at pinunit ito. Habang sumisigaw sa takot ang kanyang mga kasamahan at tinatawag ang kanyang pangalan,
Ipinangako niya na hindi siya susuko, kahit paabutin ng 1 milenyo o 10 beses pa nito. Tila natuwa ang lobo, tinawag siyang isang taong marunong magpakumbaba, handang mag-alay ng kusa. Bakit hindi natin tikman? Tanong nito habang hinihimod ang mga labi. Nang walang pag-aatubili, inialay ni Yun-Ian ang kanyang braso, handang ibigay niya ito anumang oras hanggang sa araw na malampasan niya ang lakas ng lobo. Matapos kainin ang kanyang braso, pinahintulutan sila ng lobong manatili roon bago umalis. Hindi man lang pinansin ni Yun-Ian ang kanyang mga kasamahan at nagpatuloy sa pagwawasiwas ng kanyang espada sa kagubatan, walang tigil siyang nagsanay, walang pagkain o pahinga, at tumigil lamang nang dumating ang mga cultivator upang gamutin ang kanyang braso at kidnapin ang kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, sa ika-4 na araw, humingi siya ng sagot mula sa Sea Dragon King, na nagpakita sa harap niya. Tinanong ng dragon kung ano ang kailangan niya. Ipinaliwanag ni Yun-Ian na si Will ay may balak kunin ang kanilang deputy manager, si Oh Haiseo, ngunit siya'y isang mortal na walang spiritual root. Ang mga ordinaryong mortal ay nabubuhay lamang ng ilang dekada. Aniya, anong silbi niya kay Will? Tumawa si Will at sinabing mukhang marami nang nalalaman si Yun-Ian para sa isang mortal. Ngunit hindi niya kailangang mag-alala, kapag tinanggap ni Haiseo ang kanyang dugo, magkakaroon siya ng spiritual root na angkop sa kanyang kakayahan. Tinanong ni Yun-Ian kung maaari rin silang bigyan ng pagkakataon, dahil magkakabayan sila, baka mayroon din silang natatanging kapangyarihan na magugustuhan niya. Tumawa lamang si Will at binalaan si Yun-Ian, para sa ikabubuti mo, huwag kang humiling sa mga high-rank cultivator tulad ko. Habang nagsasalita, bumagsak ang napakalaking pressure kay Yun-Ian, at sumigaw siya sa sakit. Bago umalis, sinabi ni Will na isa siya sa mga mas mabait at pinapatawad niya siya. Nabuhay ako ng libu-libong taon at nakita ko ang mga bagay na hindi mo kayang unawain. Dagdag niya, may mga cultivator na handang durugin ka lang dahil sa pagtitig sa kanila. Sa isang kisap ng kidlat, nawala siya, at nagtaka na lamang ang director kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, ang matandang lalaking cultivator na sumasakay sa armadong halimaw ay hinarap ang natitirang 3 at nagtaka kung paano naging disciple niya si Kim Yon, isang mortal na walang spiritual root. Ipinakita ng matanda ang isang maliwanag na asul na pill at ipinaliwanag na ito ay isang priceless pill na nagbibigay ng spiritual senses. Kapag kinain ito ng isang mortal, magkakaroon sila ng pagkakataong maging cultivator, sabi niya nang may baliw ng ngiti. Kaya may iba pang paraan pala, naisip ng ating bida. Ipinaliwanag ng matandang cultivator na maaaring magsanay ang mga mortal sa martial arts at magkaroon ng 5-element spiritual route, ngunit masyadong matagal ito at pangkaraniwan lamang ang resulta. Ang pill niya raw ang pinakamahusay na paraan. Pagkatapos, iniwagayway niya ang kamay. Wala rin akong pakialam sa inyo, lumayas na kayo. Biglang bumukas ang isang portal sa likod ni Yun-Ian at Director Kim, at kinain ito habang sumisigaw ang babae. Napadpad sila sa timog kanluran ng Yangguo, ang lugar na pinuntahan nila ni Yang Hun sa kanyang pangalawang buhay. Halos 100 taon niyang nilaibat ang Yangguo at kabisado niya ang bawat sulok nito. Ginising niya si Director Kim, at pagkatapos, nagtungo sila sa pinakamalapit na lungsod kung saan ipinaliwanag ni Yun-Ian ang sitwasyon. Tila nalilito si Director Kim, ngunit sa kalaunan ay tinanggap na niya ang kanilang realidad. Dumating sila sa Hobok City at ipinagbili ang mga halaman ng Ascension Path upang makabili ng maliit na bahay. Doon, tinuruan niya ito ng wika at ng Sever ang Mountain Blade, isang teknik na kanyang nilikha sa ikalawang buhay niya bilang pagbabago ng Sever ang Mountain Sword para mas angkop sa armas na ginagamit ni Director Kim. Sa sandaling yun, napayuko siya ng bahagya sa pagiging walang motibasyon ng kanyang sarili, 2 buhay na ang ginugol niya sa pagsasanay. Ngunit first-rate martial artist lang ang kanyang naabot. Samantala, sa loob lamang ng 3 buwan, naabot ni Kim ang 3 Flowers Gather at the Summit. Tuwang-tuwa ito at nagdeklarang kayang-kaya na niyang talunin si Manager So ngayon. Naalala ni Yun-Ian na ibang-iba ang lalaking ito sa batang Yang Hun na itinuring niyang kapatid sa nakaraan. Mas bata ito sa kanya ng ilang beses, sa edad ng pag-iisip, para siyang lolo ni Director Kim. Napagtanto niyang hindi dapat niya ito samahan sa buhay na ito. Sinabi niya kay Director Kim na dapat na silang maghiwalay. Pagkatapos, ibinigay niya ang isang libro. Gulantang, nag-stammer si Kim at nagtanong kung anong nagawa niyang mali. Ang paliwanag ni Yun-Ian sa sarili, sa unang buhay niya, naging Martial Alliance leader si Yang Hun, ngunit nawala ng pag-asa matapos matalo ng mga cultivator, hindi naging maganda ang ikalawang buhay, nilikha niya ang record of transcendent cultivation and exhausting martial arts,
Isang dokumento ng pag-asa at kabiguan, nakipaglaban siya sa mga cultivator ngunit hindi sila nalampasan. Kaya sumuko siya at nawala upang maging cultivator. Alam niyang mangyayari ulit ito, at ayaw na niyang masaksihan ang mukha ni Yang Hon na puno ng panghihina. Sinabi ni Yoon Ian kay Kim na nais niyang libutin ang mundo at pagbutihin ang kanyang kakayahan. Nag-alala si Kim kung paano siya mabubuhay ng mag-isa. Ngunit tiniyak ni Yoon Ian na sapat na ang kanyang martial arts skills. Tinuruan na niya ito ng pagsasalita, pagsulat, at pakikipaglaban. Isa kang martial artist sa martial peak level, hindi mo na kailangang mag-alala, sabi niya. Malungkot si Kim dahil muli siyang mawawala ng kapwa mula sa kanilang lupang tinubuan. Upang aliwin ito, nangako si Yoon Ian na magkikita sila sa mismong araw na ito, sa bahay na ito, tuwing 2 taon. At pagkatapos, umalis siya. Ilang taon ang lumipas. Nailibot na ni Yoon Ian ang martial world. Sa Hall of 8 Respects, pinigil siya ng isang gwardya at tinanong kung ano ang kanyang pakay. Marahan siyang yumuko at nagsabing naroon siya para humiling ng duel. Tumawa ang gwardya, hindi basta-basta pwedeng pumasok sa Hall of 8 Respects. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, sinalakay siya ni Yoon Ian, pinutol ang kanyang sibat at mabilis na napasuko. Malamig na tanong ni Yoon Ian, mukha pa ba akong walang kwenta ngayon? At nanumpa siya, gagawin ko ang lahat para lumakas.